Mga kaibigan, magandang tanghali po sa inyong lahat. Ngayon po ay Holy Saturday at may kanya-kanya pong mga activities ang aming mga kapitbahay. Yan, meron pong maingay dyan sa court. At ako naman po ay kararating ko lang kasi meron pong nag-hysterical na isang lola. Siguro ang mga edad niyan ay mga 78 or 80. Pero ano pa po siya, maliksi pa. At alam niyo mga kaibigan, pilit na humihingi ng saklolo kasi ang sabi niya ay pinagtutulungan daw siya ng mga aswang. Ay anong oras po ngayon? Ngayon po ay tignan natin kung anong oras. 2 o'clock lang. So kanina siguro mga 1:30 yon ng aming sinakluluhan ng isa naming kapitbahay ng kumare ko din. So isa po siyang matandang babae na siya po ay magulang ng aking mga kaibigan at ang mga anak po niya ay meron pong sa Japan, meron pong seaman, meron pong nasa Dubai at meron pong mga nasa Canada. Lahat po ay professional. At ang kasama lang po niya dyan ay yung nag-iisa niyang apo. Yung apo niya na napakaganda na bata dahil ang father niya ay isa ding foreigner. At silang magulang nga lang nakatira dyan sa kanilang bahay. At alam niyo ba mga kaibigan, una parang naguluhan din kami habang nakikinig ng kanyang statement dahil sabi niya gabi-gabi ay may aswang sa kanilang bubong. Tapos yung dila daw ay lumalaylay mula doon sa kisame at gusto siyang higupin. Tapos meron naman daw siyang nakita na nag-transform. So pinakinggan namin, sabi ko ako sanay ako sa aming isla sa mga ganyang kwento, pero parang masyado namang brutal yung kwento ng matanda. At talagang galit na galit, takot na takot, bagamat galit pero takot na takot. Tapos sabi niya, nag-usap-usap pa daw yung mga aswang sa harapan niya at nagpaplano na siya ipapatayin sa pamamagitan ng baril. Grabe po yung aswang na yun. Pwede naman niyang kainin na lang, masakmalin. Bakit kailangan niyang gumamit ng baril? Tapos parang nilusob niya yata yung gathering dyan sa court. Yan po ay isang family reunion. Mga galing po yan sa iba't ibang bahagi ng malalayong lugar. Meron pa yatang galing ng ibang bansa. At isa lang ang taga rito sa lugar namin. Palibhasa malaki po yung court dito sa aming block. Kaya dyan po nila naisipan na i-gather yung kanilang reunion. Tapos nung may narinig po yung matandang babae na nagsasalita, ang kanyang pagkaunawa ay pinipintasan siya. So parang nilusob niya, kaya nagkagulo. Siyempre po, hindi alam ng mga tao kung anong dahilan. So hindi siguro niya kinaya, kaya pumunta po dito sa amin banda at pinakinggan po muna namin yung sinasabi niya. Tapos sabi ko po sa aking kumari, teka lang, samahan natin pa uwi. So sinamahan namin at nalaman po namin ang katotohanan mula doon sa kanyang apo na 20 years old na at nagtatrabaho na ang kanyang lola ay nagsisimula ng mag-ulyanin. Nakakatakot mga kaibigan kasi kesyo lalaban siya sa aswang, baka maya-maya dahil maliksi pa, baka kumuha ng patalim. Tapos baka lahat ng makita ay tingin niya ay aswang, baka ito ay kanyang saksakin na lang o ano. Kaya ang advice ko po sa kanyang apo ay sabihin sa mga anak na nasa ibang bansa na kailangan po nila
na magkaroon ng kasama yung kanyang lola sa araw dahil nagtatrabaho po yung apo. The whole day ay wala po sa bahay nila. Kaya yung lola lang niya ang naiiwan at kung ano-ano po ang nailalagay sa kanyang kaisipan. Marami na siyang naririnig ng mga boses-boses na nagsasalita. Kaya parang inaalihan na siya ng bad spirit. So, kilala pa naman kami, ibig sabihin nagsisimula pa lang yung kanyang pag-uulyanin. Kaya kailangan talaga maagapan na. Alam niyo na mga kaibigan, ngayon ko lang na-realize na ganun pala talaga pag matanda na. Pero alam niyo po mga kaibigan, ang aming mga magulang hindi po talaga nag-ulyanin. Dahil mula po nung sila ay nakakilala sa Panginoon, nakatutok po sila sa Biblia. Ang nanay ko po mamamatay na lang kinabukasan, nag-uusap pa kami, naibalik ko pa sa Panginoon, nagkwentuhan pa kami, talagang nirecall ko sa kanya yung mga panahon ng bata pa siya, yung kinukwento niya sa akin nung bata pa rin ako na mula doon sa kanyang crush, sa kanyang first love, mga ganon-ganon. Ibinalik ko po uli sa kanya yung kwento niya. Tuwang-tuwa siya kasi na ano ko pa, nasa ulado ko pa yung kwento niya kahit bata pa ako. So yung nanay ko po hindi nag-ulyanin, yung tatay namin ay hindi nag-ulyanin, so hindi po sila nagbigay sa amin ng problema. Meron po akong asawa ng aking uncle na talaga namang kahit gabi kung saan-saan po pumupunta, kaya yung mga pinsan ko hirap na kung saan siya hanapin. May time na doon ako kuha sa gitna ng mga kakahuyan sa dagat. Pag kinulong naman sa loob ng bahay, either na gagawa ng bagay na madumi. Na kumbaga talagang naramdaman namin yung konsumisyon, yung pasakit sa damdamin ng aming mga pinsan. At hindi po lamang yan, meron din po kaming lola na matandang dalaga na tumira sa aking tiya at nag-uulyanin na rin. Kumbaga yun po. Kumbaga mahirap po pala ang nag-uulyanin. Alam niyo po ako, para po maging aktibo, kasi meron po tayong, kaya po tayo nagkakaroon ng sakit na pagiging ulyanin kasi ako na ano ko lang, na papansin ko lang. Kapag naka-tune in yung ating isipan sa isang bagay na lang, kunyari nag-iisip ka ng problema. So, yung utak mo na para lang sa problema, ayun lang ang gumagana. Yung mga utak natin na hindi naman, wala siyang pakialam sa problema, so mga tulog sila. Kasi hindi po, kapag may iniisip tayo, hindi po lahat ng utak natin ay gumagana. Kung meron din po silang meron din po silang mga trabaho. May mga utak po nagtatrabaho at meron pong utak na hindi nagtatrabaho, nagpapahinga lang. May utak na nagtatrabaho yung iba, may utak na tulog. So, ang alam ko kapag may tulog na utak at hindi gumagana, nagiging purol po yung ating isipan. Kaya nga po ako, ito lang ang mga kaibigan ang sariling experience ko, lalo na ngayon na 60 years old na ako. Kaya po ako patuloy na nagsusulat ng mga kwento sa aking Facebook para po gumana pa yung mga utak ko lahat. Kumbaga para maging gising sila lahat. Kasi kung meron ng tulog na utak at hindi na siya nangingialam sa ginagawa ko, ang alam ko diyan na nagsisimula yung dementia Diyan na nagsisimula yung pagiging ulyanin. Kaya kahit may edad na po tayo mga ka-senior citizen,
dapat maging aktibo po tayo. Marami po tayong mga libro dyan, basahin natin. May Biblia po tayo, basahin natin yan araw-araw. Kapag Biblia ang ating binabasa, sobrang napakaganda po kasi gising na gising talaga yung ating diwa, yung ating isipan, yung ating mga utak. Kaya ako, para lang sa akin, sa sarili ko lang na pag-aaral, sa sarili ko din, kailangan talagang laging may ginagawa po tayo. Yung isip natin, yung utak natin na may ginagawa tayo pero relax, kumbaga hindi siya nahihirapan. Kasi yung kaisipan na, wala na naman akong pera, meron namang problema. Tapos pinipilit natin, sinisisid ng ating isip kung paano ma-resolve ang problema. Ano po? Parang hindi po maganda ang ganong tsuri sa ating utak. Ang isip natin ay ma-focus doon sa nakaka-stress. Dapat po hindi na i-stress yung utak natin. Dapat relax lang. Kaya malaking bagay po mga kaibigan sa buhay ko yung pagbabasa ko ng salita ng Diyos, pagbabahagi ko po sa inyo ng salita ng ating Panginoon na may kasamang patotoo ng aking buhay, ng mga experience ko sa kabutihan ng ating Panginoon. Nakakatulong po sa akin yung mga pag-vlog ko po. Yan. Nakakatulong po sa akin yung aking mga short videos, yung aking pagsayaw-sayaw. Na kumbaga, yung isip ko ay nakatuon doon sa mga bagay na sa tingin ko ay masaya ako, sa tingin ko ay yung aking utak ay gaya ng isang makina na lahat gumagalaw, kumbaga walang tulog. Yan. Kaya enjoy ko po yan, ini-enjoy ko po yung nag-i-enjoy po ako sa aking ginagawa dito sa social media. Kasi kapag tayo po ay nasa edad na, o kahit na yung mga wala pa sa edad nating senior citizen, lalo na po yung mga senior citizen, kapag tayo po ay nakamukmuk na lang, tapos nag-iisip na lang tayo ng dapit hapon, ang iniisip na lang natin paano kaya pag namatay ako, saan kaya kukuha ng libingan ng mga anak ko, saan kaya kukuha ng pambiling kape, saan kaya kukuha ng pambiling asukal, kasi lalo na kapag ang mga ka-senior citizen natin ay talaga namang walang-wala, kaya ko po nasasabi yan, kasi meron din po ako nakakausap ng mga senior citizen na, alam mo ako, walang-wala, ang mga anak ko ay walang-wala din, saan kaya sila kukuha ng pampalibing sa akin, ng aking libingan, yung mga ganun. Alam niyo mga kaibigan, simplihan lang po natin ang ating iisipin. Wala pong namamatay o walang namatay na hindi nailibing, may pera man o wala. Hindi po papayag ang mga kapitbahay natin o yung ating mga kabarangay o mga tauhan, mga pinuno ng ating barangay na hindi sila kumilos, na hindi maipalibing yung isang patay na walang kakayahan ang pamilya. Kahit pa paano po ay may mga tumutulong talaga sa atin na taga-gobyerno. Nandyan po yung mga kapitan, andyan po yung mga konsyal, At kung patungkol naman sa mga pagkain, hindi na po natin kailangang patagalin pa yung burol. Pero ang alam ko naman, marami din namang mga tao na tumutulong at hindi makikikain doon na nga sa sitwasyon na napakahirap na ng namatayan. So, huwag nating i-focus doon yung ating isip. Paano na lang kaya pag namatay ako? Paano ang mga anak ko? Huwag po doon. Kasi alam niyo po, kapag namatay na po ang tao, hindi na po natin alam yun. Ang Diyos na po doon ang bahala sa mga naiwan natin na kapamilya. Ang kailangan po natin gawin ngayon mga kaibigan, habang tayo po ay buhay, dapat po mag-isip tayo ng mga bagay na
masaya, maganda, kapakipakinabang, at yung pakikipag-ugnayan din, pakikipagkapwa-tao, pakikipagkwentuhan. Excuse po. Ako po hindi sanay mga kapitbahay. Dalawa lang po ang lagi kong kausap dito ng kapitbahay. Yung isang din na ang edad niya ay 78 years old. At saka yung kumari ko kanina na kasama ko doon sa paghatid ng matanda sa kanilang bahay. Ang edad po yan ay kaedad ko 60 years old din. Kapag ang atin pong mga kausap ay malawak ang experience sa buhay, magaganda po yung topic na ating pinagkakakwentuhan. Pero kung ang ating kausap ay gaya ng ang topic ay buhay ng iba, toxic po yun sa ating isipan yung ganun. Dapat maganda ang topic, masaya, na habang may nagkukwento, may nakukuha tayong magandang bagay na pwede rin natin gawin sa ating sarili. Huwag po nating bigyan ng pagkakataon ang pagkakaulyanin o ang pagiging ulyanin sa buhay natin kasi tayo ang kawawa. Pangalawa, mas kawawa yung mga pamilya natin na mag-aalaga sa atin kapag tayo ay ulyanin na, mga kaibigan. Kahit pa nga minsan may pera pa, hirap na hirap pa yung pamilya o either may kakayahan na ipadala sa home for the aged, Pero dito sa Pilipinas, hindi uso yung home for the aged. Talagang ang kultura po ng Pilipino ay aalagaan natin ang ating mga magulang hanggang doon sa huling hugot ng kanilang hininga. Kaya isinishare ko po ito sa inyo mga kaibigan kasi nga na first time ko po naka-encounter ng matanda na naawa kami kasi parang wala na siyang kapayapaan kasi yung aswang nag-transform, yung dila ng aswang mula sa kanilang kisame bumaba na papunta sa sahig at papunta na sa kanya, either tumabi na sa kanya, yung mga ganun na kaisipan. Kawawa naman kasi walang magko-comfort na anak dahil wala nga mga anak sa Pilipinas. At yung apo naman ay napakabata at busy rin sa trabaho. Kaya alam niyo mga kaibigan, sa mga may magulang pa, andyan pa ang mga anak. Abay, pag nakikita nyo ng inyong mga magulang ay tahimik na hindi nagsasalita, bigyan nyo po ng ng panahon na kausapin sila, tanungin sila, kamusta? Ano ang feeling? Yan, kumbaga makipagkwentuhan para gumana po yung utak ng isang matanda na. Ako po ay wala po akong background po sa mga dementia o mga ganyang bagay pero marami po akong nakita at mostly po ng nag-uulyanin ay yung walang kausap. Ako po dito sa aming bahay ay wala din akong kausap dahil ang aking mister ay bihira lang din magsalita pero si mister kapag lumabas ay enjoy yan sa pagkikipag-usap sa iba. Ako naman, dito naman ako sa social media na hahanap ng kausap. Yung gaya ng ginagawa ko ngayon. Kahit hindi ko po kayo nakikita, lamang kayo sa aking harapan. At least, nagkukwento ako na parang kausap ko po kayo. So, yan po ang aking outlet para hindi po tulog yung aking mga utak. Talaga pong mahirap yung utak na hindi nakikisama sa karamihan para gumalaw. Dapat yung mga utak po natin ay gising lahat at nagtatrabaho. Hindi po pwede na yung may nagtatrabaho utak tapos merong tulog at merong parang tulala lang. Yan, parang walang ganang
makisama doon sa iba nating utak. Ano po? So, yun lang mga kaibigan ang nais kong ikwento sa inyong araw na ikwento sa inyo ngayong araw na maging ano po tayo, maging aktibo po yung ating isipan. Magbasa po tayo, kung meron pa po tayong mga books dyan. Alala ko nung araw, usong-uso pa ang mga pocket books. 1990s, nakapagbasa-basa din pa ako ng pocket books kasi nga po mahilig ako sa kwento. Kasi nga po mahilig ako magsulat-sulat ng mga kwento. So, kung ano po yung talento natin mga kaibigan, yun po, doon po tayo magsimula. Yun po ang gawin natin Kung marunong pa tayong manahi, o di magtahi tayo. Kung marunong pa tayong mag-drawing dyan, o di mag-drawing tayo. Kung marami tayong mga sursihan dyan, di manursi tayo. Kung baga, ako ang outlet ko, maglinis ng bahay, magwalis, maghugas, magluto, magkwento dito sa YouTube, magbasa ng Bible, mag-exercise, sumayaw-sayaw. Yung bang buong maghapon ay busy yung aking kakarampot na utak. Kumbaga busy po yan. Kaya pagdating po ng gabi, yan, magpapahinga po yan. Tapos minsan nga, gigising ako ng 3 o'clock, aktibo na naman yung isip ko. Parang excited na naman ako na sana umaga na kasi meron na naman akong gagawin. So, yun po yung yung mga activities ng isang matanda na parang nai-inlove ka doon sa ginagawa mo, excited ka. Hindi yung nababagot ka, ano ba yan, umaga na naman. Ito na naman. So, parang stress ka. Kumbaga, hindi ka pa bumabangon, kadidilat lang ng iyong mata. Stress ka na naman. Wag pong ganon. Dapat pag dumilat ang ating mata, nakangiti na tayo. At sasabihin, oh Lord, thank you so much sa hininga sa buhay at kinising mo na naman ako muli ngayong umaga. Yung umaga na pag dumilat ang ating mata, pag gising ng ating mga diwa, ang unang-unang pumasok talaga dyan sa utak natin ay ang ating Panginoon. At magpasalamat po tayo agad sa Diyos sa panibagong umaga na naman na punong-puno ng pag-asa, punong-puno ng biyaya ng ating Diyos. Ang biyaya po ay hindi lamang nakapatungkol sa pera o sa kung ano paman. Ang biyaya ng Diyos ay doon sa nagising pa tayo, buhay pa tayo, may lakas pa tayo, nakakapagsalita tayo, nakakakita pa tayo, nakakarinig pa tayo, nakakaamoy pa tayo. Ibig sabihin, normal pa na gumagalaw yung ating physical na katawan mula ulo hanggang talampakan at higit sa lahat na biyaya ng Diyos. Salamat dahil tinuruan tayo ng Panginoon ng tunay na pananampalataya sa Kanya at ng Kanyang pag-ibig na dakila. Kaya mga kaibigan, nais ko lang sabihin sa mga kagaya ko na senior citizen na maging masaya lang tayo. Hindi po natin kailangan yung marami tayong pera para sumaya. Hindi po natin kailangan yung loob ng bahay natin puno ng appliances. At nawa ay sa ating mga edad ay wala na po tayong maramdaman na envy o yung pagkainggit sa iba. Kasi meron akong nakakausap ng mga senior citizen na, uy, alam mo, really, o alam mo, Teng, kasi ang palayaw ko po talaga mula nung bata ako ay Teng, kasi sa amin po, sa Sibuyan Island, kapag nagkaanak po ng babae, lahat po yan, ang tawag dyan ay Teng. Para bang nene o inday naman sa Bisaya. So, dito po sa lugar namin ay nasanay na po ang mga tao sa akin na tawagin din akong Teng. At minsan lang po nila akong tawagin sa tunay kong pangalan. Halos hindi nga po nila alam ang tunay na pangalan ko. Kaya minsan may nakausap ako, sabi niya, alam mo, really, Sister Teng, yung kapitbahay ko pinagpala siya. Sabi ko, bakit naman?
Kasi yung mga anak niya nakapag-abroad, tapos naipagawa siya ng magandang bahay. Dati yung bahay nila talagang kaawa-awa. Ngayon, ang ganda-ganda ng bahay nila. Tapos yung mga anak nila pinuno ng appliances, yung bahay ng kanilang mga magulang. Tapos pinapadalhan sila monthly ng allotment ng mga anak. Kaya sabi niya, kaya alam mo, nalulungkot ako. Sana maranasan ko din yung ganong ginhawa ng buhay. Habang pinapakinggan ko siya, damang-dama ko yung kalungkutan sa kanyang puso. At siyempre, andoon yung pagkainggit na rin. At nung natapos po siyang magkwento, sabi ko, pwede bang ako naman ang magsalita? O sige, sabi niya. Sabi ko, ganito yan. Huwag kang mainggit doon sa kapitbahay mo na pinagpala ng Panginoon, kasi yung kanya namang mga anak talaga ay nagsumikap mula po doon sa mahirap na sitwasyon, ay nagsumikap naman talaga. Ngayon, nakita din nila na yung kanilang mga magulang ay talagang halos ginawa ding araw ang gabi para matustusan din ang kanilang mga anak. So ngayon, ang mga anak ay bumabawi lang. Sabi niya, bakit ako? Ginawa ko din naman lahat ng makakaya ko para sa aking mga anak. Kaya lang yung mga anak ko, nung nagsipag-asawa na, parang nakalimutan na ako. Parang ang concentration na lang nila ay sa kanilang asawa. Ibinili ko po doon sa laman ng Biblia. Sabi ko, huwag kang malulungkot. Kasi yan naman talaga ang plano ng Diyos, na kapag ang mga anak natin ay nag-asawa na, ay iiwanan tayo bilang mga magulang kasi magbibuild sila ng sarili nilang pamilya. Ngayon, kung salat man tayo sa maraming bagay, huwag tayong malungkot kasi ako, sabi kong ganun. Hindi na kasi ako nangangarap ng malaki at magandang bahay. Sabi ko sa kanya, mas maganda pa nga yung bahay mo kaysa amin, sabi ko. Pero, kontento na ako sa bahay na pinahiram sa amin ng Panginoon, kasi hindi naman talaga natin pag-aari ang lahat ng bagay dito sa mundo. Tapos, kung ano yung meron kami sa bawat araw, ay pinapasalamatan ko yan sa Panginoon. Kung meron man ako nakikita na umuunlad na kapitbahay o kamag-anak, kaibigan, kakilala, ay isa ako sa nagpapasalamat sa Diyos na sila ay nakatanggap ng ganung biyaya. Pero hindi ko sila kinakainggitan, at lalong hindi ko ikukumpara sa kanila ang aking mga anak, kasi ang buhay ay hindi naman pantay-pantay ang sitwasyon, hindi yan pare-pareho. Meron talagang buhay na umangat, meron na natili sa baba, meron na natili sa kalagitnaan lang, meron namang umangat ng mabilis din na bumagsak, pero hindi natin kailangan ikatuwa yung pagbagsak, kundi patuloy natin silang ipanalangin sa Panginoon. Sabi ko doon sa kausap ko, matanda, ang gawin na lang natin ngayon, i-enjoy na lang natin ang ating buhay, kasi hindi na natin alam kung anong mangyayari sa araw ng bukas. O sige nga, sabi ko sa kanya, kung yari, binigyan ka ng Diyos ng isang magandang bahay, punong-puno ng appliances, marami kang alahas, marami kang pera, tapos kinabukasan, binawi na ng Panginoon ang buhay mo. Madadala mo ba yung mga bagay na pinangarap mo na makamtan? Sabi niya, oo nga, hindi. Tapos sabi pa niya, kung sa bagay nga, sabi niya, alam mo, Ting, hindi ka rin naman makapagsuot ng alahas kung wala kang sasakyan. Kasi kapag suot-suot mo yung alahas mo sa labasan, iba ka bigla kang hold upin, bigla kang ma-snatch, o ganun. Tapos sabi pa niya, minsan nga ang mga alahas at pera ay mitsa pa ng buhay. O kita mo na, sabi kong ganun. Natitiyak mo ba na masayang-masaya nga yung kapitbahay mo sa kanyang kalagayan na yun? Kayo ba ay nagkukwentuhan? Sabi niya, oo, minsan nagkakwentuhan kami. Sabi niya, paggabi daw, parang hindi siya nakakatulog ng maayos kasi baka daw nakawan sila. Baka daw
papapasupin sila ng magnanakaw. O, kitain mo na, sabi ko sa kanya. Ikaw, sabi ko, pag natutulog ka sa gabi, nag-iisip ka ba na nanakawan ka? Sabi niya po, mga kaibigan, ay siyempre hindi. Kasi wala naman siyang mananakaw sa bahay namin. So yun nga ang kagandahan. Nung wala tayong mga bagay na nakakasilaw sa paningin ng mga magnanakaw kasi nagiging maayos yung tulog natin. Sabi ko gano'n. Kaya magmula ngayon, wag mo nang kainggitan yung kapitbahay mo na ang ganda-ganda ng buhay, marami ng pera at puno na ng appliances yung bahay nila at meron ng sasakyan. Kung ano yung ibinibigay sa atin ng Panginoon sa bawat araw, maging kontento na lang tayo kasi hindi naman na naisin ng Diyos na tayo ay magiging masaya lang doon sa material na bagay dahil ang nais ng Diyos maging masaya tayo sa kanyang pag-ibig, sa kanyang ginagawa sa buhay natin, hindi para doon sa mga material na bagay. So, yun lang mga kaibigan, no? Isishare ko lang sa inyo yan kasi marami po tayong mga kapwa senior citizen na parang ang lungkot-lungkot ng buhay, na para bang bigo. Ako po, ang naunawaan ko lang sa buhay ay ganito. Kung ano po ang kalagayan ng buhay ko ngayon, ibig sabihin, ito po yung pattern ng Diyos sa buhay ko. Dahil sabi ko nga, siguro man, kung ako man ay nanatili doon sa sitwasyon na mataas, na talagang wala ka nang hahanapin pa, wala ka nang hilingin sa Diyos, hindi niyo po ako makikita dito sa YouTube kasi hindi ako mag-YouTube kasi hindi ko kailangan mag-YouTube kasi magpapakasaya na lang ako na magpapakasaya ako kasi may pera ako. Di po ba? Mayroon po ba kayo nakitang mga YouTuber na mayayaman na talaga? Di po ba? Ultimong mga artista, mga kaibigan, kahit sikat na sila ay nangangailangan pa rin sila ng pera. Kaya nga po sila nag-YouTube eh. Di po ba? So, mas mainam na po yung buhay na ganito. Ako po ay nag-YouTube hindi naman dahil sa pera, kundi para makapagbahagi man lang ng mga kabutihan ng Diyos sa buhay ko. At unang-una ay yung maibahagi ko sa inyo ang salita ng Panginoon. Kung luluubin naman mga kaibigan na maging daluyan o alulod ng pagpapala ng ating Panginoon ang aking YouTube channel, o di praise the Lord, maraming salamat sa Panginoon, di po ba? Pero kailangan yung ating ginagawa, yung nang tawag doon, yung kapag may ginagawa ka dapat tama yung ano mo, sa loobin mo na gagawin ko ito kasi ito yung tama, ito yung maganda, o kaya gagawin ko ito para mabigyan ng parangal ang ating Panginoon. Hindi yung gagawin ko ito para maitaas, maging tanyag, maitanghal ang pangalan ko. No. Laging ang Diyos ang maparangalan at mabigyan ng papuri. Kaya yung senior citizen, aking kausap, nung kami naghiwalay, at sinare ko na nga sa kanya ang aming kalagayan sa buhay. Kasi alam niyo mga kaibigan, no? Dito ko lang po yan, ipapunta sa inyo sa YouTube kasi wala naman po kayo sa aming paligid. Meron man po ako mga kakilala dito, mga kamag-anak, kaibigan na rito. Hindi naman po lahat ay nalalaman nila ang aming kalagayan. Pero sabi ko nga, sayang naman kung hindi ko maihiyag sa aking YouTube channel sa lahat na nakikinig ang aming pinagdadaanan na talagang we are living by faith. Sayang naman kapag hindi nila makita yung kapangyarihan ng Diyos sa buhay namin. So, kwento ko na po doon sa matanda na, alam mo ba, mabuti nga ikaw kung tutuusin kasi kahit man hindi napunta ng abroad ang mga anak mo, pero ang mga anak mo nakatuka, merong bumibili ng maintenance mo, merong bumibili ng mga sandals mo, ng damit mo, ng bag mo, ng lipstick mo, ng pangguhit mo sa kilay, o di po ba? Dapat tinitignan mo yung magagandang bagay, sabi ko, na ginagawa ng pamilya mo. Tapos, hindi ka na nila inoobliga na
mag-alaga pa ng sobra-sobra sa kanilang mga anak o yung mga apo mo. Ibig sabihin, relax din ang buhay mo. Ang nagpapahirap lang sa'yo ay yung espiritu ng inggit sa kapitbahay mo na kung tutuusin, wala kang dapat ikainggit. Sabi ko, ako nga, sabi ko sa kanya. Nabubuhay lang kami dahil sa habag ng Diyos. Salamat sa Diyos dahil meron pa kaming mga anak na nagpapakain sa amin. Ang mga kapitbahay ko kaliwat kanan. Itong katabi namin dito, milyonaryo. Itong katabi namin, mga silent millionaire ang mga tao dito. Pero kahit minsan, sabi ko sa kanya, hindi man lang ako nakaramdam ng inggit at hindi ko naging ugali yung salita na mabuti pa sila, mabuti pa ang kapitbahay ko. Kundi sinasabi ko, napakabuti ng ating Panginoon kasi meron tayong mga kapitbahay na mga silent millionaire, may mga sasakyan. Bakit ko sinasabi? Sabi ko sa kanya kasi every time na ako ay emergency, nung wala pa dito ang mga pamilya ko, kami pa lang ni Bunso. Lahat ng ating kapitbahay na may sasakyan, isang katok lang ni Bunso at magsasabi na si Mama emergency. Kahit tulog yan, kahit pupungas-pungas yan, lalabas yan. At ipagdadrive ako papunta ang hospital. So, yun lang ang kailangan natin, sabi ko. Yung kapitbahay mong dati ay kabriks mo, kung nagbago man siya sa'yo ng pakikisama, huwag kang magbago ng pakisama sa kanya kasi, di ba mga kaibigan, darating at darating yung oras na kakailanganin natin ang isa't isa kasi walang nabubuhay para sa sarili lamang. Kahit mayaman po ang isang tao at pera lang niya ang kanyang kasama at wala siyang mga anak na kasama sa kanyang tahanan, hindi po magmamaniobra ang pera para bitbitin siya papunta sa ospital, kundi kapwa pa rin, kapitbahay pa rin ang magdadala sa kanya sa ospital. Kahit man po ako may kapamilya, naibenta na po namin yung aming van, so wala po kami sasakyan. Ayun, may tricycle po dyan. Pero kapag isang katok lang natin sa ating mga kapitbahay, yan po ang tinatawag sa Biblia na ang ating mga kapitbahay, yan ang ating malalapit na kamag-anak. Bakit? Kasi sila yung nasa tabi natin, nasa malapit. May mga kamag-anak nga tayo, ang lalayo naman. So, doon ba sa emergency, yung naghihinga-hingalo ka na, makakarating ba agad-agad yung isang kamag-anak? Di po ba? So, maging lang po tayo, maging masaya lang tayo para sa iba. At wag po nating tingnan ang ating sarili na parang kawawa. Kasi kapag yung kaisipan po natin na parang lagi po tayong nagsiself-pity at naghahangad pa ng mga bagay na parang imposible na makamtan natin, ano po. Yan po ang dahilan kung bakit nagiging ulyanin ang tao. Kasi napapagod yung utak sa mga bagay na hindi naman dapat na kapaguran. Yan po. Lalo na yung tibok ng ating puso. Pag mayroon pong umuunlad, maging masaya po tayo para sa kanila. Isa po tayo sa magpasalamat sa Diyos. Ay, Panginoon, salamat at pinagpapala mo aming kapitbahay. Kasi kapag dumating talaga sa punto na wala na tayong pambiling gamot, o di po ba? Ang mga kapitbahay natin ang ating malalapitan. Ay, salamat nga lang po talaga sa Panginoon kasi sabi ko nga po sa inyo ang aming great provider ay walang iba kundi ang ating Diyos. At salamat sa Panginoon kasi hindi pa ako nakakaranas mga kaibigan na lumapit sa kapitbahay para lang sabihin na wala akong pambiling gamot. Kasi ang Diyos lagi ang nagpo-provide sa amin ni Mister ang aming pambiling gamot. At sabi ko nga, alam ng Diyos yung ating kalagayan. Alam ng Panginoon na kailangan natin ang gamot, mga ka-senior citizen ko. Alam po yan ni Lord ang kailangan natin. Alam ng Diyos na kailangan natin kumain ng tama. Kailangan natin kumain ng prutas. Mga ganun ba? Kailangan natin ang vitamins. Alam po ni Lord yan. At hilingin po natin sa Panginoon ang lahat ng bagay na kailangan natin. At ang Diyos po talaga ay tumutugon, nakikinig po sa ating dalangin. Kumikilos po ang kanyang kapangyarihan
at magpapadala po siya ng mga tao na gagamitin niyang alulod ng kanyang biyaya at pagpapala para sa atin na mga nasa edad na mga senior citizen na. So, yun po, kung nais po natin na wag po tayong maging ulyanin, mga kaibigan, wag po natin pagurin ang ating mga utak sa nakaka-stress na mga bagay. Iwasan na po natin yung mga nakaka-stress. Kung mayroon pa po tayong pinapangarap sa panahong ito, hayaan na lang po natin na maging pangarap na po yun ng ating mga anak na mga nasa kabataan pa ang edad. Kasi tayo, tapos na po yung ating pangarap. Tingin ko lang, yung mga pangarap natin na makamundo, di po ba nung tayo ay nagkaroon ng pamilya, kami ni Mr. Sabi ko nga salamat sa Diyos kasi nung kami na lang, nagsimula po kami sa isang kaserola. Kaserola po, hindi kaldero. Magluluto po muna ako ng kanin. Tapos yung aming lutuan, yung biganon. Ano bang tawag doon? Basta yung lalagyan mo ng gas tapos binubumba mong ganon. Magluto po ako ng kanin sa kaserola. Mga kaibigan, haba-habaan ko na po itong vlog ko ha. Pagkainin po ng kanin, tatanggalin ko na. Tapos, magpiprito ako. Tatanggalin ko yung prito. Tapos, kung may natira pa, either ipaksiw ko para hindi masira agad. Lilinisin ko naman po uli yung kaserola. At pakukuluan ko muna yon para mas malinis, para hindi amoy isda. Tapos, lalagyan ko ng tubig. Pag gumulo ang tubig, ilalagay ko naman yung mga buti ng aking anak. Dahil puro po breastfeeding ang aking mga anak dahil talagang wala pong milk na lumalabas. So, ngayon, meron din po kaming tag-isang kutsara, tag-isang tinidor, at meron din po kaming tag-isang baso. Meron po kami isang kumot at meron po kaming dalawang unan at saka isa pong banig. Yan po ang simula naming mag-asawa. Tapos, unti-unti, nakabili na po kami ng kaldero, nakabili na kami ng kawali. Sa madaling kwento, yung mga pinangarap ko na sana magkaroon ako ng TV, sana magkaroon din ako ng aparador, sana magkaroon, lahat po yun ibinigay ng Panginoon. Napakasimple lang po ang mga pangarap ko nung araw. Yung simpleng buhay lang, sana may ref kami, sana man lang color TV, sana man lang makabili pa rin ako ng mga rubber shoes ko dahil yan lang talaga ang hilig ko mula pa nung bata ako, nagdalaga ako. So, kahit senior citizen na ako ngayon, naka-rubber shoes pa rin. So, ibig sabihin mga kaibigan, ang tao kasi walang walang kapaguran sa pagkagusto. Hanggang sa dumoble-doble na. 3 ng aparador mo. Gusto mo pa rin bumili ng platera. Gusto mo pa rin bumili ulit ng TV na medyo mas malaki-laki. 20 na ang bag mo. Pag may makita ka sa mall, hindi po ba? Bibili ka pa rin uli. Puno na ng mga pinggan yung platera mo. Pag may nakita ka, bibili ka pa rin uli. Parang parang pagkain, parang napansin ko. Takaw-takaw ko naman sa mga material na bagay. Ano ang gagawin ko dito? So, lack of wisdom. Kasi imbis na yung pera ang ipunin ko, iniipon ko yung mga material na bagay na pagdating ng araw hindi naman talaga mapikinabangan kasi kung meron kang 5 dosinang pinggan, ano yun? Magagamit mo ba lahat ng 5 dosinang pinggan sa isang araw? O di po ba hindi? So, andyan lang sila, nakaupo, naka-display. Ayaw naman ang mga anak ko kasi hindi naman nila type yung aking mga design na binili. So, ngayon, tapos na po doon Nangarap ako ng bahay, binigyan naman po kami ng bahay ng Panginoon. Nangarap po kami ng sasakyan. Yung nga lang po ang mali ko doon kasi sabi ko, Lord,
kahit second hand lang na sasakyan. So, nagkaroon po kami ng second hand na van. Tapos nung may stroke ang mister ko, nawala ng trabaho, naibenta namin para masuportahan ko yung kanyang gamot at ang aming mga pangailangan din, yung mga daily needs namin. So, pinaranas naman ng Panginoon yung mga masasayang mga damdamin, ibinigay din ng Diyos yung pinangarap mo dati lang, o di po ba? Ngayon, kung ako po ang inyong tatanungin niya, wala na po kasi pangarap eh. Ang pangarap ko na lang talaga, makauwi sa ating Panginoon sa langit. Kasi, ano pa po ba ang gusto ko? Bilang isang ano po yan ha, bilang isang senior citizen po ha, mga kaibigan. Meron naman ako mga damit, halos hindi ko na nga kayang isuot lahat. Andyan lang nakatambak. May mga pantalon, may mga short. Yung mga bag ko dyan, ako, andyan lang, hindi naman nagagamit. Pinamigay ko na po yung iba. Nagtira na lang po ako ng gusto ko. Ilan ang rubber shoes ko dyan? 4. Tapos sandals. So kumbaga sobra-sobra pa. At bawat may pumunta po dito na kamag-anak ay binibigay ko pa unti-unti. Kung upuan, yung upuan namin yung iba pinamigay ko na, yung iba ay andoon sa anak ko sa dulo ng Laguna. Nagtira po ako ng kawayan basta meron lang pong maupuan. Kaso wala rin namang nauupo dahil kami lang ni Mr. dito maghapon. Ang amin namang anak na may asawa, dito rin po sila sa dati naming garahe. Meron din po silang sariling sala doon. Ngayon, ako bilang isang senior citizen, wala na po talaga akong wala na po talaga akong gusto. Ang gusto ko lang po talaga ay mag-vlog. Yan. Mag-share, magbahagi po ng aking mga experience sa buhay habang ako'y nabubuhay pa bilang isang lula, isang nanay, isang tao, isang anak ng Diyos. Yan lang po ang ang kaligayahan ko na sa buhay. At wala na pong iba pa. Siyempre, mga kaligayahan ko sa buhay, mga apo ko. Pero, minsan kasi, na-stress ka sa mga apo kasi baka tumalon, madapa. So, stress po yun. So, yun pong iniiwasan ko. So, alam niyo mga kaibigan, yung kapag nabibigla ako, yung kuyari, may apo ako na biglang nahulog, nalaglag sa upuan. Alam niyo po yung puso ko, yung ganun po, yung pag nabibigla tayo. Tapos yung cancer ko parang tinutusok ng karayon pag nabibigla. So, kapag may sakit ka o wala ka mang sakit, kailangan hindi po tayo na i-stress. Kaya, ang masasabi ko po sa aking mga ka-senior citizen, para po maging masaya tayo talaga, yung totoong saya dito. Dito pa lang sa lupa ay masaya na tayo. Huwag po tayong lumayo sa Panginoon. Huwag po tayong mag-isip ng mga kung ano-ano pa. Tapos na yung mga panahon na nangarap tayo. Kami nga po, nagsimula sa isang kasirula, 2 kutsara. Kung ano-ano na ang mga naipasok namin sa loob ng bahay na hindi na nga magamit-gamit, pinamimigay na nga lang sa wala. So, kung travel naman, sorry naman po sa travel kasi hindi po talaga mahilig sa travel mga kaibigan. Alam niyo po, hindi po ako sumasakay ng malayong o sumasakay ng isang sasakyan na malayo ang biyahe kasi ako po ay bibiyahe lang po ako ng malayo kapag si Mr. po ang nagdadrive. Panatag po yun ang kalooban ko kasi kapag asawa mo ang driver at pamilya niya ang sakay niya, andoon po talaga yung 100% na pag-iingat, di po ba? So, yun po ang So, nung naibenta po ang aming van, dahil hindi na rin siya makakita, kaya naibenta na rin, kasi hindi na po siya makakita ng gaya ng dati. Malabo po yung kanyang mata. So, naka-standby na lang po yung van. So, naisipan na lang po na
ibenta. So pagdating po sa travel, kahit sinasabi ng mga kaibigan ko, hindi ka ano tayo, banding tayo sa ganito ganyan. Sagot ko lang, parang tapos na ako sa banding na yan. Baga, kasi pag andun din ako sa lugar na yan, narating ko na yan, hindi rin ako masaya. Isang bagay lang ang ayokong gawin, yung sumakay sa eroplano at pumunta sa ibang bansa. Kumbaga wala talaga sa puso ko yun, kasi ako gusto ko lang na marating yung buong Pilipinas. Yan po ang pangarap ko lang nung araw, kaso ang narating ko lang hanggang sa norte, hanggang Vigan. Nakarating naman ako sa Baguio na, nakarating na po ako sa boundary ng Quezon at saka sa Bicol. Ano po ba ang medyo malayo-layo ko na narating. Nakarating naman po na ako sa mga gilid-gilid ng Pilipinas. Yan, Batangas na yan, Tagaytay, ano po ba. Wala po talaga akong hilig mga kaibigan sa sa travel, sa lakwatsa, sa mga banding-banding. Pagpasensyahan niyo po ako mga kaibigan kasi ako, parang masaya na lang po ako dito talaga sa loob ng bahay. Yan, mag-vlog. Dito po ako nagtatrabaho sa social media. Yan po ang aking ang aking saya. Kasi may kanya-kanya po kasi tayong damdamin at gusto. Yan po ang totoo niyan. Kaya yun, para hindi po tayo maging ulyanin, bisihin po natin, maging busy po ang ating utak sa mga mabubuti at magagandang bagay. Iwas stress po tayo. Wala na po tayong pakialam sa sasabihin pa ng mga tao, kasi hindi naman po talaga maiwasan na wala tayong baser sa buhay. Ano po, hindi maiwasan na hindi magsasalita ang ibang tao ng laging maganda sa atin, kundi meron at meron talagang po na yun. Huwag na natin na pong intindihin yan mga kaibigan. Basta alam po natin ang ating ginagawa na tama sa harapan ng Panginoon, o di ipagpatuloy lang po natin at huwag po tayo ng gumawa ng bagay na mali sa harapan ng ating Diyos. So, yun lang po mga kaibigan ang aking naikwento sa inyo, dahil nga po naka-encounter tayo ngayon ng isang matanda na akala namin talaga ipinagtulungan at aping-api na yun pala nagsisimula na pong mag-ulyanin. Kawawa naman kasi wala siyang anak sa kanyang tabi. Kaya yun lang po ang kalungkutan lang ng isang magulang na walang anak sa kanyang tabi. Siyempre, hindi rin naman po natin masisi ang ating mga anak o ang bawat anak, kasi may kanya-kanya din po yung pangarap sa buhay, na kaya din po natin yung araw nung tayo nagsimula ay iniwan din natin ang ating mga magulang. Ano po? So, yun lang mga kaibigan, at isa pong magandang hapon po sa inyong lahat. Baka maya-maya po maihabol ko pa yung pagbabasa natin ng Bible pang day 59 na po natin ngayong araw sa Bible reading natin. Maraming salamat po talaga sa inyong lahat, sa inyong suporta, sa inyong likes and comments, sa inyong pag-share ng ating mga content. Maraming salamat po sa inyong lahat. At patuloy po tayong samahan, gabayan, patnubayan, at pagpalain ng ating Panginoon. Yung pagpapalang espiritual ang maging una, dahil kapag intak ang ating pananalig sa Diyos, kasunod na po yan yung mga bagay na kailangan natin sa bawat araw. Ano po? So, hanggang dito na lang mga kaibigan. Maraming salamat po sa inyo uli. God bless us all po. Bye!